mas nag-bloom si Mocha kasi nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbong presidente. Kaya blooming na blooming si Mocha. Thank you po. Excited na excited siya. Thank you po. Yeah? I'm happy for her. See, that's why sabi ko sa inyo, lahat tayo dito sa Maynila, kahit na si Vice President Sara yan, kahit na si President Bongbong Marcos yan, hindi tayo makikihalubilo sa away ng mga politika, ng mga politiko at mga partido. Bakit? Kasi sa 2028 pa yun. Katatapusan ng 2026. Tapos nangako-ngako tayo sa taong bayan na maglilingkod tayo. So maglilingkod tayo, then kita mo, ang tinulong sa atin ni President Marcos, Bongbong Marcos Jr. O di ba nabigyan tayo ng tulong para maitatag yung PLF. Dahil sa Office of the President din naman ng MMDA, nagkaroon tayo ng bagong ginagawa na ha. Shout out sa mga taga-Pandakan. Ayun, ginagawa na yung ating pet park at saka senior citizen park. So, the point is, yung politika may panahon para doon, pero yung paggugobyerno, kailangan lagi mangingibabaw tao. Kapakinabangan ng tao. Kailangan mangibabaw sa puso't isipan. One way or another, we took an oath to be of service to the people. Siyempre, alam mo naman, sa buhay, no? At bawat tao, kanina, pag-uusapan natin mag-asawa, two different species together. Diba? Different minds, different Ganon din sa paggugobyerno. May kanya-kanya lang gusto. May kanya-kanyang pamamaraan. Pero at the end of the day, kailangan, pagdating sa intersection, ito, mamimit natin ng taong bayan. Kailangan sila yung tutunguhan natin. I'm happy naman. I'm excited. Kaya mga batang Maynila, pumanatag kayo. Basta tayo dito, steady na lang tayo sa Maynila. Okay na tayo, Todits. Pang gedli-gedli na lang tayo. Shout out mga batang Maynila. Si Lou, meron bang video? Ito po, napakaganda nito. Ito po muli ang isa pang... Pero teka, yes sorry. po, yun eh. Special mention lang. Congratulations sa Director Jay De La Puente at sa kanyang mga kasamahan sa NDSW. Kasi sila ang ponente niyan. Kay Dr. Grace Padilla, Director natin ng Manila Health Department, at saka kay Director Jay De La Puente, ang NDSW family, kasi sila nakapaloob. So yung mga dalawang programa na yan. Kaya matagumpay natin na i-deliver yung 718 Bottles of bottles your milk. of your Dami milk. nito. Drink your milk. Drink your milk. Sige, ito na si Lou. Ang may Si video sa Lou akin. Veloso. Kita mo. Pa? Hoy! Si Rizal nakaraan niya, si Bonifacio naman kausap niya. Ikaw ba yun? Halika, usap tayo. Ba? Okay to si Lou ha? AI na. Narito ngayon ang isang dakilang bayani ng ating kasaysayan na nagmulat sa pagkakaisa nating mga Pilipino ng panahon ng Kastila. Nandito po si Jan Andres Bonifacio para ating sa panayamin. Ang magandang hapon po, Ginoong Andres Bonifacio. Okay to ha? Gandang hapon din po sa inyo, Ginoo. Ano po bang sa atin? May itatanong lang po sana ako na konting kaugalian ninyo ng panahon ng Kastila. Kayo bilang obrero na nakatira sa Tondo, tama ho ba yun? Tama ho kayo. Talagang mahirap lang po ang aming pamilya, kaya ako hindi nakatapos ng pag-aaral para matulungan po ang aking mga kapatid. Ano ho bang mga kaugalian ang inabot nyo ng panahon na yun? Una, yung estilo ng panliligaw sa mga dalaga. Ang uso noon ay yung harana
O yung inaawitan ng mga kabinataan sa saliw ng gitara ang kanilang gustong ligawan sa tapat ng bintana ng bahay ng dalaga? Medyo bandang gabi na. Meron pa ba kayo noon ngayon? Wala na ho yun ngayon. Karaoke na. Kung may kantahan man ho, video okay na. Oh, At saka kung manliligaw, pa-text-text na lang ho sa cellphone. Minsan nga ho, chat-chat lang ayos na, ayos na. Saka yung tinatawag na paninilbihan. Yung sa pamilya ng nililigawan. Nagsisiba ka ng kahoy na panggatong at igib ka ng igib ng tubig na panlaban nila. Naku, hindi na ho uso yun. Hindi mo na kailangan ng mga panggatong dahil bigas na ho ang ginagamit ngayon. Saka, kung paglalaba, sa yung tubig naman marami na ho ngayon yung laundry na wala na nga yung labandera ngayon Pinapalaundry na ho yung mga damit. At saka kami noon, nagpo-protesta laban sa gobyerno. Pero sikreto lang. Itinayo namin noon ang KKK o Kataas-Taasan Kagalang-Galangang Katipunan ng mga anak ng bayan. Wala kami rally-rally na kung minsan nagugulo at may namamatay pa at nasusugat ang mga pulis ninyo. Ganun ho ba? Pero parang napansin ko po doon sa revolde nyo sa Tutuban na parang naghihiwa kayo ng inyong galang-galangan para tumulo yung dugo. Parang saan po yun? Tama ka. At ang dugo na yon ang siyang ginamit naming tinta para ipirma ang aming mga pangalan sa dokumento ng panunumpa bilang miyembro ng Katipunan. Ito'y simbolo na handa kaming magbuwis ng dugo alang-alang sa bayan. Kayo? Ako, hindi na ho. Sa panahon ngayon, yung iba ho, nagpapadugo, pero para ibenta. Kasi, hindi naman, may buhay. Pero yung iba, nagbibigay at nagdodonate din ng dugo. Isa pa po, merong gumimik tungkol sa ginawa ninyo na pagpunit ng sedula. Ang ginawa po nila, sabi, punitin ang sedula. Pinunit po. Tapos itinapon. Mamaya may dumating na mama. Sabi, andyan na ang ayuda. Pero kailangan natin ng sedula. Kalat ng sedula. Hindi ko ikot po. Hindi naman katatawanan. Ginoong Bonifacio, meron nung yung para sa inyo. Tinatawag kayong, ako, si Bonifacio, atapang atao. Aputol ang ulo, hindi atakbo. Aputol ang kamay, hindi atakbo. Aputol paa, hindi atakbo. Aputol ang mabilis na atakbo. Ayaw, di ba? I know. Thank you very much sa Councilor Lou Veloso. Marami sa kanyang kinuwento at kwentuhan nila ni Bonifacio ay marahil alam na natin. Ngunit ito'y magandang maalala ng mga kabataan ngayon. Ano ba tayo nung araw? Kaya ako talaga, lagi ako excited kay Lou. Dati, nung isang linggo, tinira niya si si Rizal. Ngayon, si Andres Bonifacio naman. Buti pa to si Lou, nakakausap niya. Siguro inabot niya yung mga yan. No? Pagkakabanding sila nung araw. So anyway, thank you very much, Lou Veloso. Eto na. Nako, ito Sorry. Sa lahat ng mga nanonood, please support this following. Ito na yung mga may negosyo sa lungsod ng Maynila. Moka. Sige. Unang-una, Koki Bakery. Ayan. Ang Koki Bakery ay isa, sa mga tindahan sa 759 Ongpin Street, Binondo, Manila. Sila po ay bukas ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Isa yan sa magandang daanan nyo sa inyong food trip. Matitikman nyo na, pwede nyo pang ipampasalubong sa pamilya. Naman. Oo nga, parang na. Oo nga, donut. Parang. Baka naman. Oo.
Teka. Utululaway ko. Bakit ba kasi ako nag-jeta-jeta? Mukhang masarap eh. Oh. Ayan. Ayan po Koki Bakery. Located at 759 Ongpin, Binondo, Manila. Please save this at para sa next time na pupunta kayo sa Binondo, ayan po, kasama nyo sa inyong food trip sa Maynila. Mukha next. Papuntahan nga po yan. Susunod po, Bake by Kat. Sa may Abad Santos, Moriones, Tondo, Manila. Open for pick-up and delivery. Ang mga Oh. cakes. Along Moriones, Tondo ito. Parang yung katulad ng binuksan kong avocado, katabi ng powerhouse tool, di ba? May avocado. So, konti na lang. Ito naman yung bagong tindahan. Bake by Kat. Oh, ayan. 30 years na raw sila. Ayan naman nasa kanto ng Abad Santos Street at Moriones. Along Moriones yan. Ayan pagka gusto nyo ng mga cake for special occasion, birthdays, anniversary, and so on and so forth. In fact, ang cake hindi lamang po for special occasion, pwede rin siyang pasalubong. Yes. Pag galit ang esmi mo, minsan masarap bumibili ng cake. Kasi sugar make people smile. Tig. Matamis eh. Wow. Para hindi ka makulata. Lalo na kung ang asawa mo ay karatista. Patay. Black belt. Ayan, ganyan ka kagad. Jugig. Ayan, cake baked by Kat. Bake by Kat. Sunod naman po, Yorme. Halal businesses in time Oy! for Alam mo ba to, Mocha? Meron silang tindahan sa Cavite. Opo. Ayan steady mo lang yan Si Albay PH, sila ay family ng what do you call this? Palestino. Okay? Sila may tindahan sa Cavite, pero lagi silang sumasali sa activities, gastro-tourism ni Direktor Crystal Bagaching at ni Felix Espiritu sa Ermita Malate area. Meron doon shawarma snack center sa may Salas, sa Happy Hour, Medyo Circle, Malate. Albite PH. Ayan. Pinuntahan ko. Ang sarap. Ayan po. Arabic cuisine. Kinuwento ko rin yan kay kay Ambassador. At syempre, yung ating Ermita Malate famous shawarma snack center. Ito matagal na to, yung shawarma center naman natin sa may Salas. Along Salas ito. Ayan. Pwede pa yan. Alam ko nagke-catering pa yan eh. I think nagke-catering. Ayan Matagal na po pala. Matagal na yan. Yan yung kinukwento ko rin kay Ambassador. Maraming mga Arabic tourists na pumupunta dyan. Wow. Masarap dyan. Tapos pwede ka pa dyan mag-sisya. Meron. Yung sisya, Yes, yung... opo. yung Mga flavored na po. ganon. Yung manyangga-nyangga kayo. Ayan. Ayan ang Shawarma Snack Center. I think to sila Amina, more than 30 years na to. Sa Salas. Ganyan na katagal yan. Hindi pa uso shawarma sa mga mall. Hindi Shawarma na na sila. Madalas daw po kayong tumampay yung Vice Mayor. Yes. Nung kunsihal ako sa kanong Vice Mayor ako. Ayan. Accept Katir. Balik mo. Para yung number. Pag gusto nyo ng Catering. Arabic cuisine, accept delivery and catering. 525-4541. Yan po number nila. Pati cellphone nila. 0917-186-8885. Sa Salas Street yan. Okay. So, yan ang masarap na shawarma. At syempre, si Albite Arabic food. Okay. Next. Bombay. New Bombay Restaurant. Yan. Ito, masarap din po dyan. Nakatikman ko na rin po Talaga? yan. Opo. Ako hindi ko pa napuntahan. Opo. Indian food naman. Ay, hindi. Nakakain na ako sa Robinson ba to? Yes, Robinsons Oo, po. natira ko na yan yata. Oo. Ayan po, ang New Bombay Restaurant sa Robinsons, Manila. Ayan ang ayaw naman ni Letlet. Bakit po?
Ayaw niya ng mga ano eh. Ano yung tawag doon? Paborito? Beans. No. Chicken curry. Ako, I like curry. Mga curry, ayaw nila. Ako, I like curry. Kaya, New Bombay Restaurant. Tapos, meron pa. Arya Persian Restaurant. Ito, napuntahan ko na rin to. Nakakain na rin ako dito. Ang Arya Persian Restaurant, Robinsons, Manila. Katulad ni Bombay, New Bombay Restaurant sa Robinsons, Manila. Robinsons Place, Manila. Wow. Ayos. Ito naman si Persian Restaurant. Ba't po natin yung binanggit? Puro Arabic. Okay, kasi Ramadan Mubarak po sa ating mga kapatid na Muslim. Nawa ang banal na buwan ng Ramadan ay magbigay ng kapayapaan, kalakasan, at biyaya sa bawat isa. Ramadan Mubarak po sa ating mga kapatid nating Muslim. Yan po ang wish namin sa inyo ni Mocha at ng inyong City Government of Manila. Opo, Yorme, bago po tayo magtapos, syempre gusto natin i-congratulate ang PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila, 63.38% passing rate sa February 26 Mechanical Engineer Licensure Examination. Marami na Congrats. naman professional na na-produce ang pamantasan lungsod ng Maynila. Kaya po, sa national government, siyempre talagang tayo'y umaasa na sana maayos na ng SHED, yung unit price subsidy na binibigay ng SHED dahil talaga pong kailangan po ng tulong ng PLM. Kami naman po sa lokal na pamahalaan, magpupursige na tuluyan, ipagpatuloy at may awa ang Diyos, palalakihin pa natin yung ating sustenance for PLM because we are really proud of you. To the Board of Regents, the Chairman and President, faculty, to the dean, and non-teaching personnel of Pamantasan Lungsod ng Maynila, and higit sa lahat, to the students. We are very proud of you. To our best, continue to support PLM. So, congratulations sa ating bagong mga professional na mechanical engineer. Congratulations sa inyong lahat. Congratulations. Yorme, weekend na naman po at syempre po, paalala po sa ating mga barangay, ang ating weekly clean-up and declogging. Okay. So muli, Mocha, ayan ang mga pictures ng mga barangay na patuloy na nakikiisa sa paglilinis, pagsasaayos ng ating mga imbornal, kanal, kapaligiran sa bawat barangay ng ating lungsod. Please continue to do so. Pangarap ko po ang Maynila, di baling luma, kailangan ito'y maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay. Sa aking mga lolo't lola, mag-iingat po kayo sa weather condition ngayon. Kakalat po ang sipon, ubo, at trangkaso. Drink a lot of water. Sa ating mga mag-aaral, mga nanay tatay ko, happy weekend sa inyong lahat. Enjoy your time with your family. At kami po ni Mocha, sa po ng MPIO ay nagpapasalamat to those who stayed, and please do share this broadcast to your loved ones, community members, families, and friends. At para na rin kayo nakatulong sa pamahalang lungsod ng Maynila na maipabatid at update ang mga impormasyong napapanahon regarding sa nagaganap at magaganap sa ating lungsod. So muli po, maraming salamat sa ating mga barangay. Please, pag-iingat kayo at saan man kayong dako ngayon, ulitin ko, sana'y nasa mabuti kayong kalalagayan at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Happy weekend! Again, sa mga lolo't lola ko, I love you. Yorme, I love you. Kayo ang lakas ko sa paglilingkod. Ingat kayo. Happy